Amen. Ato palakpakan si Lord karon buntaga. Okay, naibilaw ka to ato background music karon buntaga ba? Ma-pressure ta mag-ampo. Anyways, ato palakpakan si Lord once again. Let's give God the highest praise. Sige, mag-ampo kita before dito mamalandong sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Father God, we just rejoice, oh God. Every day we are really happy and fulfilled, oh God. And even until today, oh God, we're still rejoicing, Lord, because you are good. And you never fail to amaze us every day. Salamat kay Ginoo sa matag adlaw na imo jud ginabubo kanamo imong gugma, ang imong mga panalangin na wala diri wala didto. Mga butang og God ba na wala namo gihuna-huna na imong gihatag alang kanamo. Tinuod jud Ginoo na ikaw God magtinud-anon jud ka sa among kinabuhi bisan pa sa una tud karon wa jud ka na usab. Matag pulong og God namo ginakuptan na among ginasaligan. Imo jung ginapahitabo kanamo sa matag adlaw. Napay uban Ginoo na wala pa pero nagatuo mi Ginoo na ikaw jud matinud-anon sa imong pulong ug imo ning ipahitabo tanan in your own perfect time. Salamat kay Ginoo na sa matag panahon na kami modul kanimo agad imo jud ginapasinati kanamo kinsa jud ka sa among kinabuhi, and every day, oh God, we are amazed and we are in awe, oh God, of how good you are and how great you are in our lives. So today, Lord God, ang amo jud paglaom Ginoo na amo mga pagkanta, amo mga pagdayo Ginoo, nimo do siya insenso kanimo Lord, na Lord nakahikap siya sa imong kasing-kasing. Kay mo niya God ang nasa mong heart today, we just want to honor you for who you are today. It's not about us, it's not about what we have done or even what we have achieved, Lord, but it's all about you at work in our lives. So today, Lord God, all the praises, all the honor, all the glory belongs to you alone. And today, oh God, nagtuko God na wala pa jud ka nahuman sa mong taliwala. Dapat kay buhaton na daghan ug nindot na butang sa mga o Dios. Na Lord, samtang kami maminaw sa imong pulong, paday na mo og ginabrihan ang among kasing-kasing diya kanimo. Na ikaw padayon Ginoo makistorya kanamo. Holy Spirit, be our pastor today. Continue to reveal more of you and more of your words upon our lives. Lord, the words of God that will help us, Lord, as we continue to serve you, as we continue, God, to fulfill the purpose of our lives. Salamat kay Ginoo na ikaw mamuha sa mga taliwala, ikaw ang madayag, ikaw ang mahimaya, nining dapita o Dios. Tanang nung himaya kanimo lamang, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Inay mo katapad, God is really good. Amen. Inay mo katapad, God is really good. Amen. Sige, malingkod kita mga igsoon. Daghang salamat sa Ginoo sa iyang kaayo. Okay. I can feel in my heart sometimes nagakanta ta karong mutaga ba na nadyo tayo mga nagkadaiyang mga kasinatian karong simanaha sa kaayo ni Lord. Amen. Kasi nakasinati sa kaayo ni Lord karong mutaga karong simanaha. Say amen. Amen, no? Si Lord John in His own little way ba, iya jong ginapakita kanato ba ang iya jong gahom no sa tong kinabuhi. Isa sa akong nasabtan ba na paagi ni Lord, paagi ni i-manifest niya who He is in our lives. Kana jong na siya mga ginahatag na mga kasinatian ba. Kana ko ginaingon gud sa Romans 8:28, no ba? Romans 8:28 that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ang ginaingon dia sa verse kung inyong mapansin, all things, no? Tanang kasinatian kayang buhaton ni Lord o kayang ipasinati ni Lord sa tuwa. So, pwede mga maayong butang, usay pod mga dili nindot na butang, pero ang appeal na siya no sa ginaingon sa Bible na all things ba, good or bad. Tanang kasinatian sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Usay ginatugot siya sa Ginoo ba kay gusto niya ipasinati kanato kinsa siya. No? Kay dili mo ta makasinati kinsa siya kung wala usay ginatugot si Lord na mga panghitabo ba. Para makaingon ta na ani day si Lord, no? Usay kanang dili ta makasinati ba that the Lord is our healer. Kung usay di ta makaagi og mga kasakit or kasakitan, no? Physical na battle ano no? Dili ta makaingon na si Lord healer kung usay wala tay kasinatian na mga ana na muratag nga sakit nya naayo ta, no? Dili na nato na dili siya may mga reality sa tuwa who God is ba without those experiences, no? Munang si Lord in anything whether good or bad, I don't know sa to my experiences this week, nabatay mga maayo na mga experiences o dili maayo ba, pero kana tanang butang appeal na sa plano ni Lord ba kay gusto lang jud niya ipasinati kanato kinsa siya. Amen, that He is the God of peace. He is a provider. He is a healer. He is a strength. Amen, no? Kanang mabutanga ba,
ipamatunan Lord sa tuwa kinsa siya pinagi sa mga kada iyang kasinatian. Munang makaingon jud ta na tanang butang na mitabo sa tuwa, it will all work together for our own good jud. Amen. Tanang ato masertian, maayo man na siya, di para na sa tong kaayuhan jud. Pero kung kitay dili maayo siya na butang, para gyapon na sa tong kaayuhan. Kay naay gusto lang jud ipasinati sa Lord sa tuwa ba kinsa siya sa tong kinabuhi. The Lord is very unlimited. He is an unlimited God. No? Kanang kulang ang adjective natong mahibalaan to describe who God is. Munang usay para makita nato iyang kinsa siya ba no? For us to know who God is in a personal way. Usay maggamit siya daghan lang jud na kasinatian. Pero ang bottom line ani tanang butang nato masinatian para jud siya sa tong kaayuhan. Amen. Munang I really thank the Lord also kay we have also our as a family, we have also our own share of all things from the Lord this week. Na mga mayong butang, na mga di mayong butang. Pero kato siya ng mga butang, amo siya ginanamnam ba kay, dito na mo na-realize ba, usa jud ang Ginoo sa mo kinabuhi. Sa tanang butang na amo na sinatian. Manang we always thank God for that. Manang every time nata sa mga pagdaig, there you know niya, naganitay mga kanang mensahe sa kanta ba to describe who God is. Dili jud kapugong ba na maghilak jud, magpuno ko si kasi sa kalipay kay lami jud kayo madawatan ang pagpadayag ba na kinsa sa Lord sa tong kinabuhi in a personal way. Kaya dili gani kanang base lang sa ginasulti sa uban, kaya ikaw gini mismo makasinati kinsa si Lord. Nami kay siya na experience. Manang we always thank God for that every day. Manang nagtuo ko na the Lord sama sa inyo ni Ma'am Beth, the Lord is not yet done in our lives and He will still do amazing things sa tong kinabuhi. Manang all you have to do lang jud every time we gather is always to listen to God's word sa tinai-guide. Para ato pa dayon jud masinatian ang kaayo sa Ginoo. Amen. So this morning dili day kato akong iwali actually. Introduction lang siya na ako na feel sa akong heart ba that we have many reasons to really thank the Lord today. Amen, siyang kaayo ka nato. So, sige, ato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, dili ni siya pulong nako, pulong jud ni siya sa Ginoo na ato ang pamalandungan today. So, atong basahon una atong text na asa ta magbase sa tong verse, sa atong i-meditate today, by the way. So, ato ta sa Matthew 16. Muadto ko sa verse 19. Actually, daghan siya na verses, pero kaning verse 19 lang ako ang una basahon today. Naay gusto na butang na ipahinumdum si Lord sa tuwa karong buntaga ba. No, kay kani usahay ang malimtan sa mga Kristohanon ba na naditay ani na butang sa tong kinabuhi. Anang Matthew 16:19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Okay, so this is the word of the Lord. This morning, nabasahan ako na siya sa akong mga devotional. I think past weeks na ako ni siya na nabasahan ba na. Samtang nagbasa ko ani, actually, dili ni siya strange na words ako. Kaya premi na ako ni madunggan. Every time we are doing intercessory prayers, naga-intercede ta na, premi ta ginaingnan dyan sa Ginoo ba that we have this certain power in us. Amen? Kita ay dili na ta simple na Kristohanon, kundi gamhanan ta na Kristohanon. Nagtumo ana, gidaw lingay mo katapad. Iyang katapad dabi tanawa siya sa mata, tanawa yang naong. Naingna siya na gamhanan maday ka sis, no? Gamhanan maday ka brad, no? Ana na yung katapad, no? Simpleng na siya, pero gamhanan din na siya. Ngano man, kani siya na verse ang isa sa gwapo kay na remind ni Lord for all of us ba that we are not ordinary Christians, no? Zero, kung ato tanawon ng estado sa kinabuhi, namong standard ang kalibutan, no, na adyoy mas gamhanan sa tua in terms sa ilang estado, na adyoy mga mga hierarchy, na mga posisyon ang atong kalibutan. Usahay, kumutan-aw ta sa atong estado sa kalibutan, usahay, mong gamay ato pananaw sa atong sarili ba kay sa akong kumpanya, kanang staff lang man ko, gani, kanang na ako'y amo, dili akong amo, so gamay lang akong gahom-gahom sa kumpanya. No? Usahay, sa balay, kanang di makay ko kayo, jud press ako mga igsuon sa akong mga ate, sa mga silingan, ba, no? Usahay, kumutan nato sa itong estado, sa itong kinabuhi, usahay, diha malimit ba atong gahom ba na dili ko anak kagamhanan, feel ko dili lang dyan ko taman, dili ko pwede makabuhat sa ginabuhat sa uban, kaya ani lang man ako estado. Pero today, I want for us but to realize the certain power that we all have as Christian. Walay ginaingon din na estado, no, na
Kani siya nagahom para lang sa mga dato, para lang sa mga gwapo o gwapa, para lang sa mga unsa diha, dagkong mga posisyon sa kinabuhi, wala. Because this verse is for everyone. No, kutob sa nagtuo sa Ginoo o kasabot ani na pulong na para sa iya ha, naa dili tay gahom tanan. Nya ana pa di ako basahon balik ha. Ang naingon ni si Jesus Christ to his disciples. Atong tan-awon niya gusto niya ingon niya kadto tam mag-meditate actually later on. Pero ana di this is a message of God to his disciples, and I believe this is the same message also of God for all of us today. Naana pa siya sa tua, na naghatag siya sa tua, God has given us the keys. Say with me, keys. O say meaning sa keys, gani, o say naungan ng key, susi. O sa ba ang gamit sa susi? Sige daw, gamit sa susi, pang-abli. Okay? Bisag usa pa na kanindot sa balay, kagwapo si mo kagwapo si mo sakyanan, usa pa na siya kagwapo si mong gadget diha usa ba. Pero kung wala kini nay susi, dili nimo na mapuslan. You know? Sige rabi, kisay ka kitag pinakanindot na kotse dere, no ana, mo sports car na no. Pero kung wala ka nagunit sa susi ana, kutob lang jud ka mo tan-aw ana, dili jud nimo na siya mapahimuslan. Ana kay importante ang susi. Gambay lang siya na butang, no? Masuksok lang sa bulsa, pero ang gamit niya, it will give you access to many things, no? Ana ka power ang susi, no? Even in sa physical na example ba, power ka na susi jud. Bisag sa balay nato, dili ka kasulod sa balay kung why susi. No, magpundo ka sa sa gawas. Even sa mga nindot kay na mga lugar, no, kana sa mga amusement park, usa ba na mga lugar sa gano. Usay kailangan na sila ticket na mo to ang susi para makasulod ka sa amusement park, mag-enjoy ka sa facilities, even sa mga resort. Mga resort, di ba? Kailangan ka mo bayad, dapat na kay buhato ng mga pagbayad ba na key para makasulod jud ka. Hotels, any establishment for that matter ba na. Ang susi jud is a very important key. Key na siya no? It's a very important thing for us to gain access to the things that we want to have access. Para makakuha tag access sa mga butang, kailangan tag susi jud. Unya sa langit pod, we also have the same way. Naputi ana unya, ang pinakanindot na butang niini kay ana si Lord mismo gihatag na niya kanato ang susi sa langit. Amen? Ana dio? And I will give you. Okay, pero naa lang siya gamay na word ba na gusto na ko diri siya ang further reminding Lord sa ko. Baka nangyun niya na I will give you. Okay? Kung imo tanawon ang iyang igamit na tawag na sa English gani kanang tense. Tense ba na siya? Nakalimutan ko sa English ay gamit niya na verb dira is a future tense. Future tense. Di ba? Will. Pag naging ay will, na shall, tama ba ko, no? Meaning na in the future pa. So wala pa nahatag ni Lord, pero ihatag sa Ginoo. Okay? Ngano ka lang igamit sa Bible, kay na ay gusto sa Lord ba na i-remind kinato today? Kay naatay susi, amen? Naatay gahom ba that we have the keys to the kingdom of heaven? O sa klaseng gahom ni pag naatay ani na susi? It is the key that whatever we forbid on earth will be forbidden in heaven. And whatever we permit on earth will be permitted in heaven. Kanina kasi susi is a very powerful key. Nga naman, usa iyang kayang buhaton, unsa ato ang, usa man ang forbid sa Bisaya, usa ato ang hinginlan. Tama ba? Hinginlan. Di sa kalibutan, hinginlan po na sa langit. Dumilian, salamat katilalang, dumilian. Usa atong dumilian day sa kalibutan, dumilian po na sa langit. Nya usa atong itugot sa kalibutan, itugot po na sa langit. Kanina klaseng susi is very powerful nga naman. Kaya ang back up lang man sa tua, simple kayo, ang langit lang naman. Ang tibuok langit, uban ang mga anghel diha, ug ang Ginoo mismo, asin na itong Ginoo, nasa langit, di ba? Our God is in heaven. Nasa to kasing-kasing, napo siya sa langit mismo. Meaning, ang gahom na nasa langit, ang mga angheles dito, ang Ginoo mismo, na itong ginaalagaran. Pag natay susi, sa atong mga kamot, sa atong kinabuhi, o sa atong dumilian, o sa atong kanang hinginan sa kalibutan, ang gahom na nasa langit, murag naapod sa tuan na nasa kalibutan. No? Nya sa atong itugot diri amo po na ang kaklaseng gahom na nasa langit na ato mabuhat na siya sa kalibutan.
Amen? So kani siya nasusi is a very powerful key. Na kung ato lang masabtan ba, naaditay nindot na gahom na nasa ato, ha? Muna, kung sa itong dumilian diri, sa itong hinginlan diri, hinginlan sa langit po. Sample na kay mga sakit, imong hinginlan ang gahom sa sakit. Kung na kay susi sa langit, wa dyan ay gahom ang sakit sa atong kinabuhi. Amen? Kapobrehon, kapobrehon, poverty. Kung atong hinginlan ang poverty di sa kalibutan, kung natay susi sa langit, pati ang langit magpahitabo, ana. No, na ang poverty, wa dyan gahom sa atong kinabuhi. Amen? Tanan nimo gusto, or itugot nimo ang panalangin. O kana, panalangin, Lord, I want blessing. I permit blessing. I open heavens. Every time we declare it through the key that God will give us, abihan dyan na sa ginuna sa tuwa. Kay usa ang gahom na nasa langit, muna ang klaseng gahom na nasa tuwa, para mapahitabo na sa kalibutan. Muna ang mga disciples sa una, kung inyo tanawon ang mga disciples, diba? Even si Peter and si Paul, they were able to perform many miracles, diba? Just like Jesus. Si Jesus, diba, sa iyang time, naka-cast out siya demons, nakaayo siya sakit, nakahimo siyang milagro. Sa itong panahon na napa si Jesus, wala pa ito nabuhat sa mga disciple, kinagtanaw pa man sila. Pero sa diyang nibalik si Jesus sa langit, naghatag siya saad na Holy Spirit sa ilaha, sa diyang naangko ni Peter and the disciples, and the rest of the apostles, even Apostle Paul, silang nakuha nila ni siya nagahumba. They were able to do the same things that Jesus did. Nabuhat po nila, kung ito basaw ng Bible, sa Acts, yan ang mga portion ba, nabuhat po ni Peter, the rest of the disciples, and even si Paul, usa ang mga nabuhat ni Jesus Christ. Nakaayo po silang sakit, nakabuhat silang milagro, no? Nakakast out silang demons. Tanang nabuhat ni Jesus Christ, nabuhat po nila. So ang mga disciples mismo, they are a very perfect example ba of the power of this key. Na anak po dayang kayang mabuhat sa Ginoo sa tuwa. Anak po dang kayang buhaton sa susi sa langit sa atong kinabuhi. Na kung usa ang mabuhat sa Ginoo di sa kalibutan sa unas niyang panahon, mabuhat po din na siya nato. Amen? When God releases blessing, when God prays for healing, it happens, no? Kay tungod naa kay Jesus Christ ang gahom sa langit. Na kung sayang hinginlan po sa langit, munang naibuhaton jud ang langit sa kalibutan. Kung sa ang buhian ni Lord, panalangin, kaayuhan, may tabo jud sa kalibutan kay naa kay Jesus Christ ang susi sa langit. Unya mo po na klaseng susi ang iyang gihatag. During this Matthew 16 na time, mo niyang gisulti sa mga disciples that I will give you the keys of heaven. Actually, this verse is particularly for Peter. Kay Peter pa niya una giingon. Ato na studyan later, giunsa paghatag sa inyo, pero kay Peter niya giingon. Sa diyang giingon ni Lord kay Peter, after pag-uli ni Jesus Christ sa langit, sila Peter na lang nag-ministry sa kalibutan, they were able to do the same things that Jesus did. Nakaayo po silang sakit, no? Grabe ang power sa ila, ha? Nagito'y time, di ba sa Bible, na nalabyan lang po sa ilang anino na ayo na? No? Kita, daga na tagipang labyan. Joy na ito, no? Sila Peter so naa sila gahumba, nakaangko sila ani nagahumba na ang langit jud ang backup nila mo nang kada lugar na ginaadtuan nila naa jud may tabo silang kinabuhi ba na nagbasa ko ani Lord kanindot ani nagahum. Because when you have heaven as your backup, you can do anything. Amen? Walay gahom bisag ang gahom sa kaaway dili siya mag-prosper over you. Kanang mga tunglo sa kaaway, kanang mga kapobrehon, mga sakit, usa pa ng klaseng butang na ihatag sa kaaway sa tuwa para jud pildihon lang ta. We have the power over it. Amen? Inay mo katapad, we have the power. We have the power, ano? Di ka na pinakusog daw, I have the power. Amen. Anak lang ka, no? Ang imong sweldo, minimum lang siguro na, but you have the power. Amen? No? Siguro imong English, duha lang kabuok. Oh, ana, bahalag duha lang imong English niya. Simple lang ka na tao, but you have the power. Amen? Anilin na itong naong, dili surta kaayo jud photogenic. So ba? But we have the power. Amen? Wala nang standard sa kalibutan. When it turns to the word of the Lord, maguba ang standard sa kalibutan ba na. Usay mo kuno kay ato kinabuhi usay ba we live according to the standards of the world. Now usay kana atong sulubon na identity ba ang standard sa kalibutan na dapat anisa ka para nakaigahom, dapat anisa ka para gamanan ka.
Now, say, malimitahan ta. Say mo, uk na lang dyan ta kay Marg, wala man dyan kay gahom, ani, wala matay power, ani. But when you just realize the power that God will give us, kala dyan ka that you can do anything. Ang backup ni mo, ang langit lang man. Ang langit lang naman, di ba? Ka-power na ito ang mga anghel, na dito ang Ginoo mismo, na mo back up sa tuwa when we use the power. Pero kani siya napulong, ang ginaingon dito sa Matthew, I will give you. Ay kani siya na power, this is not something that we already have. Muna ni siya ang kanang medyo kanang gusto ni Lord ba natong masabtan today. Kay yes, we are a Christian, we believe in God, pero dili tanan kanato nakasabot niini ba mo nang dili tanan nakahimo ba sa paggamit sa gahom na naa sa iya ha? Muna ang kasagaran na Christian jud usay ginakusukuso sa pagsulay, ginakusukuso sa sakit, kusukuso sa mga problema. Kaya usay makalimot ta wala dili tanan nasayod sa gahom na naa sa ilaha. Nang usahay mo sugot na lang sila na murag mo na jud akong kahimtang, ipanganak kong pobre, mamatay jud kong pobre ani. Na wala sa kasabot ba na naa day sila gahom, na kaya na hingin lang ang kapobrehon day unta. Muna usay mumatata, matulog ta, mumatata, nari pa na problema, wala nawala. Kasi problema na ko, di mawala ang problema yan. Ano, wala nawala. Kawala na ito, gigamit itong gahom. Kaya naalitay gahom day unta. Wala lang ta kabalo, wala lang ta nasayod ba, o wala lang nato nagamit. Muna this morning, nagbasa ko ani ba, Lord, salamat ka ni na reminder kay even me, usay makalimot ko ba that I have the power di ay? I have the power ba na? Usay makalimot ko na, usay mo dawat na lang ko ba na, muna jud ni sa among company, usay, naay mga butang ba, sa work na ako, na usay, nakagusto ipahitabo, pero na pa man dyan mas gamhanan sa kuwa sa kumpanya, so manang, wala dyan, wala tayo tingog ani, usay, makano ko ba na, wala dyan tayo tingog ani, wala dyan tayo gahuman eh. Usay, mo dawat na ko ba na, mo dyan sa kalibutan, paposisyonay dyan, na gani, manang, wala dyan tayo gahom. So, nagbasa ko ni balik, na malaki gahom dayo eh, na dili siguro kinahanglan ng tao, para mapahitabo na ako, langit lang o ang Ginoo. Kaya na ko ipahitabo ang mga butang na gusto na ko may tabo sa akong kinabuhi because I have the power of heaven. Pero importante na today na tumasabtan, munang will ang giingon sa Bible kay ihatag pa lang ni sa Ginoo. Pag ato masabtan lang jud usang paagi para maangko ni siya nagahom. Imagine usang pwede may tabo sa imong kinabuhi. Amen? Kung itay ang imong estado, karon ikusukuso ka sa pagsulay. This morning, the Lord wants to tell you that you have the power today. And the Lord would really want to give you the keys of the heaven today. Muna ang atong topic today is the keys of the kingdom of heaven. The keys of the kingdom of heaven. Today, walay manguli karong buntaga na way mga dalang susi. Amen? Kita tanan, mangulit ang buntaga na Lord, nadyo ko'y susi na dala. Pero paabot ako sa mga panimalay, usaman ang akong autobong nito balik ng mga problema, pagsulay ba, na ako'y susi daan para ani mga butanga. Amen? Today, let's receive a brand new power from the Lord today. So atong basahon una, kaning Matthew 16, kay nagbasa ko ani, di na ito makita ang paagi ba na unsang pagkaunsaa na ang kaning susi na hatag kay Peter. Actually, kani siya na chapter sa Matthew 16. This is between kanina time is nagstorya ang mga disciples, si Jesus Christ and His disciples. Na kanina verse is nasulti ni Lord kay Peter mismo. Okay? Ato masahon sa una ang mga verses para dito ta maghimay-himay karong buntaga. Ang atong himay-himay today, how do we receive this power? Unsaon na atong maangkon siya nagahom kay kaning gahuma dili ni wala ni daan sa tuwa. Ang kunon pa nato ni ihatag pa ni Lord sa tua, unya atong dawaton karong buntaga. So atong tubago na pangutana today, unsaon ako Lord na maangkon nako ni nagahom gikan sa imo ha. Duha lang kabutang ato ang i-meditate today, two things lang. Okay? Ato basahon una ang Matthew 16 para masabtan nato kiunsang pagkapaagiha na nahatag ni Lord that na nakasulti si Lord ba that I will give you the keys of heaven. Okay, ato basahon na. Matthew 16, una ta sa verse 13. Okay, ato inaynayon ha. And let's try to meditate on these words. Ato talawon usang i-reveal ni Lord sa tuani. Okay, Matthew 16 verse 13, ana diyo? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Kanang Son of Man diha,
Muna siya. Okay, muna siya. Kaya tawag mo kay Jesus Christ that time, Son of Man. Anak lang siya sa tao. Anak sa tao lang. So, ang unang ipakutan ni Jesus sa iyang mga disciple, na sila sa region ani sa Philippi, ana siya sa iyang mga disciples, unsa inyong mga nadunggan, unsa daw ko or kinsa daw ko. Na. Okay? So, ipakutan ni Jesus Christ iyang mga disciple, kinsa yung nadunggan, so nagkuhan sila gamay, nagchika sila gamay, si Jesus Christ and His disciples. Na ang topic nila, unsa inyong nadunggan sa ubang tao, kinsa daw ko. Okay? Usay tubag siya mga disciples sa verse 14. Ano dayo? Verse 14. Well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah, or one of the other prophets. Anang mga disciples of Jesus Christ, anak sila Lord, ikaw daw si John the Baptist, ikaw daw si Elijah, Jeremiah, kay during this time ang good, daga na kay gibuhat si Jesus Christ na milagro, Jud. Muna ginadugukan siya tao. So si Jesus Christ, ginadugukan siya sa iyang ginabuhat. Pero dili tanan kailakin sa siya. Okay? Ang uban, nagasunod-sunod lang sa iya, kay gusto milagruhan, gusto maayo, pero dili tanan kaila sa iya. Diyan siya mahungihong nga, basig ko ani siya, basig ani ni siya, no? So munang, ang ilang mga nadunggan daw, sa iyang mga disciples, kisa Jesus Christ, na uban na nag-ingon na, basig siya si John the Baptist, basig siya si Elijah, basig propeta ni siya, mo siguro grabe kay iyang gahom, ana sila. Okay? Ang next verse, muna siya ang next question ni Jesus Christ, yung mga disciples. Then He asked them, but who do you say I am? Sige, so, si Ana ilang mga pagkabulokin sa ko. Pero kamo, ana siya ba? Kamo. Na-compare me kauban, who do you say I am? Usa inyong pagkaila sa kuha. So, during this time, ang ilang conversation is, ginatest Jesus Christ, how well does the disciples know Him? Before mo ani na verses, muna itong time na, before ani, kitong time ko na nitabok sila, before ani ba, na nitabok na sila o katong sa lake, sa Sea of Galilee, padulong sa usa ka lugar. Katong time ko, nagikusukuso sila bagyo, ang mga disciples, tong nag-una sila gamay, si Jesus Christ, nisunod lang sa ilaha. Kuso sila ba, ana? So, pwede nila nagpanik kasi dito, kay kuso sa bagyo. Totoo, nila nakita si Jesus Christ naglakaw sa tubig. Muna siya, sumpay na siya din ng mga story. During that time, even the disciples, sa diyang, nakita nilang gahom ni Lord ba na napahunong niya ang bagyo. Even the disciples, na totoo na sa nag-uban ni Jesus Christ, hatod atong panahon na, they are still asking themselves, kinsa man itawhana jud no, nangano pati ang bagyo mutuman sa iya? So even the disciples themselves, bisag dugay na sa nag-uban ni Jesus Christ, dugay na sila kaila kay Jesus na Jesus yung pangalan, pero wala day tanan sa ilaha, kaila pa jud kay Jesus in a personal way. They still hantod ato na panahon, they still question who Jesus is. Even atong time na namatay na si Jesus, na nabanhaw na siya, na kabalo ang mga disciples ato tanan, na mabanhaw siya after 3 days, pero nadyo isa, nawa pa dyan ito, kato isa to siya na kanang disciple, na wala ito sa iya, na until today, nag-doubt yapon na siya, na di ko muto na si Jesus na buhay, hato dili ko makasuksok sa akong kamot, sa bustot siya mga, di ko makasuksok sa akong tudlo, sa bustot siya mga kamot. So even the disciples of Jesus Christ, not all of them still know Jesus Christ or already know Jesus in a personal way. Muna siguro kanina panahon ba, you-tried ask ni Jesus Christ ang iyang mga disciple ba na, usa inyong pagkailakin sa ko? Okay, naamoy na dunggan sa uban, kinsa ko, na propeta ko, ani ko, na pero kamo, na mga disciple na ko, unsa inyong pagkailakin sa ko? So muna next question ni Jesus Christ. Next verse 16, Simon Peter, ang nangisog yung tubag kay Jesus Christ. Si Simon Peter. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Si Peter, lang jud ang nitubag kay Jesus Christ. Sa diyang gipangutana siya, kinsa man ko. Si Peter ang nitubag na siya, you are the Messiah, the Son of the living God. Dili siya Son of Man, but the Son of the living God. Si Peter ang nakasabot ba or napadaygan ba na si Jesus Christ, dili siya anak sa tao lang.
But He is God. He is the Son of the living God. Si Peter lang, for now, or this time, during this time ba, ang nakaangkon ana na revelation. Okay? Munang ana ang next verse, sa verse 17, Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being." Munang ana si Lord sa verse 18, muna to itong gibasa ganina. Now I say to you, sa verse 19 pa nito, now I say to you that you are Peter, which means rock. And upon this rock, I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And verse 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. So ditun day naabot nung verse natong gibasa ganina, that I will give you the keys of heaven, keys of the kingdom of heaven. That whatever you forbid here on earth is forbidden in heaven. Whatever is permitted here on earth is permitted in heaven. So naabot to nagahom kay Peter because of that simple question lang. Naalas Jesus Christ, who do you say I am? Usay mong pagkaila na kinsa ko. Only Peter during that time understood and know Jesus well. Naana siya, ikaw Jesus, dili ka propeta, dili ka anak sa tao lang, but you are the Son of the living God. Sa dihang nakasabot si Peter ani, moto siya ang timailhan ni Lord. Moto ang murag nakaanak kay Lord ba na? Because na-reveal ni Father. Because the Father has revealed it to you. Ang gibot ni Jesus Christ kay Peter, God gave him a new name. Jesus gave him a new name. From Simon Peter to Peter, which means rock. Bato. Yaana pa siya, out of this rock, I will build my church, na magikan kay Peter ang simbahan. And indeed, that's what happened in the later part sa Acts, na nagkatag ang Christianity sa tibok Israel, na spread ang gospel more, and many house churches were opened because of Peter. Si Peter ang nagsugod ani. Natungod ni kay sa dihang nakasabot si Peter, kinsa ang Ginoo sa akin, or kinsa si Jesus Christ. Tungod ato na-reveal sa iya kinsa siya, nahatag pud sa iya ang gahom na nasa langit. Munang sa diyang si Peter, na angkon niya ang gifts sa Holy Spirit sa Acts na time, isa kawalihan ni Peter, libo ang naluwas. Kaya meron mo ito na portion sa Bible, na isa kawalihan ni Peter, libo dahil ang naluwas kung nakaangkon sa balang Espiritu. Kato siya nagahom, dili ito tinawhanon nagahom, gahom Diyos nagikan sa langit, na naabot kay Peter. Munang napahitabo to niya. Munang ginaingon din sa Matthew 6:19 that whatever is permitted on earth will be permitted in heaven. Muto nagahom ang nakay Peter. Munang grabe ang milagro na nabuhat ni Peter. Kay tungod na angkon dyan niya ang authority. Nya usa lang ang gibuhat ni Peter. Usa lang ang gibuhat. He simply answered the question. Who God is. Who Jesus is. Amen? Nya, ningon niya, ikaw ang anak sa Ginoo. Usa ang naitabo that time. Okay? Ang unang paagi di ay so that we can receive the keys of the kingdom of heaven. Kini akong unang nasabtan. For us to have the keys of the kingdom of heaven, the first thing that we must have is a personal revelation of who God is. Amen? A personal revelation of who God is. Itong ginaingon sa verse 18 ba? Na kanina klaseng revelation, dili siya revelation na gikan sa tao. O sa ginaingon sa ubang tao about sa kuha. No? Pras ani dira ba, no? Dagan ta mga messages, dagan mga sermon diri na kanang, dagan ta mga pagpadayag diri ba, or mga pagwali na nadunggan who God is. No? Na Jesus Christ, si God, ani, God can do this for your life, God can do this for you, ana gani. Pero dili tanan kasabot ana in a personal way. No? Kasi yan sa tuwa, we just know Jesus Christ by how people share it. But not all of us personally experience or personally know Jesus Christ.
Ikaw, pangutaan ka today ba, kinsa si Jesus Christ, kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi, unsa atong matubag? No? Kung kita'y pangutaan nun ta ba, si daw, kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi, unsa atong matubag? Naa ba tay matubag? No? Kay hangtod walay personal na siya na revelation sa tua, walay gahom sa tuang kinabuhi. Kay only when we know who God is, where we can experience how God works. Okay? Pag makailat ta kinsa ang Ginoo, diha nato masinatian usa mamuhat ang Ginoo. Mo nang dili ta nato makita ang pagpamuhat ni Lord, kay wala nato na ilhan pang Ginoo kinsa siya. Sample sa itong mga balatian, pag wala ka kabalo kinsa ang Ginoo na moayo sa imuha, o sa atong una dangatan pang magsakit ta. Doktor, pa-check up, sakit ang ulo, pa-check up ko dayon. Kay sakit ang ulo, marag di na dyan ni mao. Kay lipong-lipon ako, ato tag-doktor. Pero kinsa sa to diri na sadyang nagsakit siya, nagampo sa siya. Iduol sa Ginoo, kay kabalo siya na ayang tig-ayo ang Ginoo. Amen? Kana siya na example ba? That is a personal revelation that not all Christians have. Example na to siya ha. Kaya na uban na pag naa siya masinati, naay ubang butang panabuhaton ba? Kalimutan na, tanang butang magud mabuhat sa Ginoo. Usahay ba, maduula to si Lord na pag wala na tayo mabuhat na. Naduula na nato tanan. Example, wala tayo kwarta sa bulsa. Short pa, layo pang sweldo, wala tayo kwarta. Dagag bayo nun. O saan ginabuhat sa kasagaran? Sige daw. Mangutang. O doon sa kiturbe, kaya basi na siya kwarta, dagam na siya mga alahas, basi dagan ni kwarta. Muduol sa tag. Ang kasarang ginabuhat sa mga tao, pag naay problema sa kwarta, muduol po ng tao. Muduol og Bombay, 5-6. O di kaya, maukay-ukay sa mga aparador, o sa may pwede maprinda dire. Maprinda, para natay kwarta gamay, pambayad sa utang. Kasarang sa tua, makalimot na ba that the Lord is our provider? Nakalimot na ta, na tag-discarte gibuhat. Na-pressure na nun ta sa utang. Wala, kung mo na naon ba, wala unta ta nakapangutang unta, kung nakasabot ta, na si Lord na daay mag-provide. Makalimot man ta kasagaran na sa Kristohano na ta. Because not all Christians know God in a personal way. No, kana siya ang gireveal niyo sa ko, bitaw Lord, no? Kaya even in my work ba, sa akong work ba, no, na yung mga say task sa ko ba, na say maglibog ko, na yung mga sugong amos ako ba, you do this, Chris. You do this. I want this immediately within the day, asap. Asap man dayo. Nung say maglibog ko, nung say mag-stress na ko, malabad na akong ulo, kay saan ako pagtiwas ani ha? Nung say, ang akong diskarte, akong premi ginagamit, akong kaalam, akong mga abilidad. Kasi kana akong premi ginagamit ba mo nang pagkaman sa adlaw, piting kapuyan ako kay mer na stress ko ang adlaw kay nahurot tanan akong abilidad. So nagbasa ko, nakalimot ko na si Lord man di ang source sa kaalam, no? Say makalimot ko ba na si Lord ang source sa kaalam? God knows all things. Ano ko na, Lord, kining accounting, kabalo ka, ani, alangan o sa yahago nagikan. Kubitopod, no? Say, makalimot ko ba na, Lord, mabuhat ko report, Lord, ani. O say, akong abilidad, tanan akong ginahata, ginabuhos ba? Na pag di na ko kabalo, muundang. Ano, po yan, na ginujug kaya. Ajod. Makalimot ko ba na, ginuma di ang kaalam day, no? Na most of the time, most of my work every day, o say, dili, maihap lang, kayo lately ko na-realize ba na pila ito ng mga panahon sa akong work ba na sa panahon na di ko kabulo sa akong buhaton, diduol ko sa imuha, Lord, magpatabang. Usay, sa bang tao ko magpatabang, usay, buhaton ako. Makalimot ko ba na Ginoo kabulo mo na siya tanan? Ano pa ang James 1:5, if you will just ask wisdom from Him, He will give it freely. Makalimot ko ba na, munang nagbasa ko ni Lord, forgive me, kay I always have you as my last resort. Kasi nga, Lord ba, ikaw dyan akong pinakatapusan na mahinumduman. Kaya wala lagi ko yung mabuhat, di na ta ka mahinumduman. Kung nakalus ang mga panahon ba na diha palang daan, si Lord una imong nahinumduman. Pag naka sa ana na sitwasyon, ay imong una dang panan si Lord. Imong una duulan si Lord. Kanus ana ng mga panahon. Kay only on those moments wherein
God can realize that He is really revealed to us. Kung kasabot, kung nakadawat siya sa pagpadagikan sa Ginoo, siya dyan itong mauna-hunaan every moment of our life. That is a personal revelation. Munang pag-ana ang ato masabtan, munang si Lord, makapamuwas itong kinabuhi. No? Usaang na-build diha. Kanya ko na-realize, what is being built when we have a personal revelation? There is trust. Amen? There is trust. Pamakita ni Lord na nagasalig ka sa iyaha, saligan po ka sa Ginoo. Amen? Pamakita niya na ikaw mismo nagsalig ka sa iyaha, salig ka sa Ginoo gahom. He will give you the keys of the kingdom of heaven. Munang bisag unsang buhato nato, naadyoy kahimuan, naadyoy mausab, naadyoy kalahian ba kay dili na lihok nimo, lihok sa langit na nahatag sa imuha sa Ginoo because you have a revelation of who God is. God, you trust God, nagsalig ka sa Ginoo mo, nagisiligan ka sa Ginoo pod o gahom nagikan sa langit. Munang para natay gahom sa tong kinabuhi. Ang akong una na sabtan diri, we must have a personal revelation of who God is. Dili lang kutob lang ta makabalo ba kinsa si Lord. Dapat mangandoy ta ba na Lord, masinatian jud nako kinsa ka. Munang kana akong i-share giniya ba no say para lang jud ta makasinati o makinundom kay Lord ba munang say nagatugot si Lord o mga paagi gani. Kay most of the time makalimot jud ta sa Ginoo. Munang say nagahatag siya mga pangitabo para makinundom ta na la si Lord I know ang akong kusog. Munang say ka sa Ginoo grabing mga pressure sa kinabuhi. Dili na para dog-doogon ta. Para makinumdum lang ta ba na Lord, ikaw di akong kusog. No? Say antag mga panahon ng murag walang-wala jud ta. Dili na tungod kay gibiyan ka sa Ginoo ko dili para ipamatud sa Ginoo sa imuha na provider siya. Na dili lang imuhang sariling sikap tanan para na kay kwarta. Usay kinahanglan sa Ginoo para naa kay kwarta. Good no? Usay mo mo salig ta sa tong trabaho, negosyo na pagwala na siya wa tay kwarta. Atong Ginoo, itong trabaho atong negosyo, di ba? Pero kung kitay masyurtaan ng mga butanga, usay mo nang paagi ni Lord ba para i-prove niya sa tuwa ba na dili diha ang imong provision, only in me. No? That's kana akong masabtan sa iba, that's how God works. Una sa itugot niya ang mga all things, no? Mga good or even bad things. Usay mutugot siya mga dili nagikan sa Ginoo ha. Usay mutugot lang siya ba og mga balatian. Kaya para makasinati ta og kaayuhan. Kaya kung di ta masati kaayuhan man go, dili ta makarealize that the Lord is our healer. Ko na mga butang God? Kaya usay ba, we need usay na mga ginaalaw Lord ng mga butang laba para na dyan mapahinumduman ganita kinsa siya. Kay most of the time, we really forget who God is. We do not have a personal revelation of who Jesus is in our life. Well, this morning, this is really a reminder for me and even for all of us today. Naanatay gahom, Jude. Naanatay gahom. Wala na yung makalupig sa tuwa. Pero para mapahitabo na siya, dapat kabalo ka kinsa ang Ginoo para masinatian na to unsa siya. Okay? Kaya to di ka kabalo that the Lord is your healer, you cannot experience healing. Hato di ka kabalo na si Lord ang atong provider, we will never experience provision. Because only when we know who God is, where we will experience how He works. Amen? Una this morning, para natay gahom sa langit, o sa atong una pangandoyon today, a personal revelation of who God is. Na mapahitabo lang na siya when you are connected with God. When you are intimate with God. Kung dili ka intimate with God, no, you will never experience who God is. Pero kung sa tao, no, if you want to get to know a person, dili na siya hula-hula lang na dili effective na mo, tana ka sa uban, o sino pagkabalukin sa siya. Do you think effective na siya na way para mailan dyan yung mga tao ka na mo, tana ka sa uban? Nya, or ang mapangutanan ni mo kay nasuko ato niya, diwa, puros mga chismis imong mahagilap noon. Di mali ang imong pakailan nun sa iyaha, kay naminaw mga sa uban, So kung gusto ka makaila jud mismo sa tao, siya jud imong storyaon, siya jud imong mag-storyahan na jud mo, no?
Kaya para makailakakin sa siya, kaya kung maminaw ka sa ibang tao, wala ilang pagkailakin sa siya. So anak po na kay Lord, if you want to know who Jesus is, siya yung storyahon. Storyahon siya. You must be intimate with God for us to know who God is. Without that, we will never know God. And we will never have a personal revelation. Kaya kung wala'y personal revelation, wala junay gahom. Kaya di na ito makitaan o sa siya mamuhat. Muna today, let's pray for it. Kaya ito yung apo today, Lord, I want to receive a power. Na gusto ko, Lord, magsugod ni with a personal revelation. Amen? Kaya mo na naitabo kay Peter. Unang paagi, pa naabot ang gawom sa iyaha, na siya'y personal revelation. Amen? Amen. Number 2, ayan. Dali lang tani. Number 2, na ako nakitaan diri na paagi para naadyo gahom sa itong kinabuhi. Number 2, it works together with God's Word. Una, para naigahom, dapat ay personal revelation. Ikaduha, it works together with God's Word. Ano ko nakaingon na kailangan dapat na ay dapat mutugma siya with God's Word nga naman. Kay sunod ani na portion sa story, lingaw kayo kay. Ato basahon ng verse 20 ha. Nay bloopers gamay si Peter ba na, di ko na-realize ba na, ay, para di mamuhat ang gahom, dapat di ay uyon siya sa pulong sa Ginoo. Ano man? Verse 20. Ada basahon ng Matthew 18 verse 20. Nailingaw kay na blooper si Peter di na blooper siya gamay bana. Ada basahon daw. Okay, Matthew 16 day, 16 verse 20. 21 tasugod, 21. From then on, Jesus began to tell his disciples plainly. Okay, verse 21 siya, sumpay na siya itong ibasa kanina. From then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day, he would be raised from the dead. So there na verse, gingon ni Jesus sa iyang mga disciple, na muni ang may tabo sa kuha, adto tag Jerusalem, nya tingnan na ditua kay kailangan jud ko mag-suffer dito. Many things at the hand of the elders, nya mamatay jud ko dito. Ana si Jesus sa iyang mga disciples. So, gipadayag na daan ni Jesus sa iyang mga disciples na muni ang may tabo sa kuha, mag-antos ko, patyon ko, pero after 3 days, mabuhi ko. Kaya anak, mo tong sumada sa verse 21. Unyang sang giingon ni Peter sa verse 22, bloopers kasi Peter dire. Ana siya sa verse 22. Lingaw ka siya. Verse 22. Kita ba dire? Okay, ako na lang. Verse 22, ana dire. But Peter, si Peter gyapon na, pabibol gani si Peter, no? Kay siya na siya gahom, na kay power, pabibol kay siya. But Peter took Jesus aside and began to reprimand him. O diba? Iya pang gibadlong si Jesus. Reprimand him, saying, "Heaven forbid, Lord." Gigamit na niya yung gahom. Kita mo, ha? Diba? Ang gihatag siya na gahom. Whatever you forbid on earth is forbidden in heaven. Gigamit na yun niya. Ala na siya, "Heaven forbid, Lord." O diba? Power niya si Peter. Silang ningon ni Jesus na, aniha mo atong Jerusalem, at pantuson ko dito, mamatay ko dito, after 3 days, mabanhaw ako. That was the word of Jesus Christ. Pero sa ingon ni Peter, pagkadungog niya, "Heaven forbid." Kung sabi saya pa na, simba ko. Diyos mo, nagkika na simba ko, abot lang ako kabalo. Abot lang kayo, di naman po na simba. Pero basta mag-ana siya, kung sabi saya pa na siya, or common na ito na language ba, simba ko. Heaven forbid, Lord. Ano siya? Gigamit din ni Peter yung gahom. Heaven forbid. Diba? Kay anak ko si Lord, whatever you forbid on earth is forbidden in heaven. Gigamit din ni Peter. Ay, heaven forbid, Lord. Pero sa gibot ni Jesus Christ sa next verse, katawanan kayo. Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan." Naalaan pa si Peter na Satanas. Pahawa Satanas. Kipapahawa pa siya. Kimo siya sa, "You are a dangerous trap to me.
You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. So si Peter, tungod kay nakaangkon siya gahom, sa diyang gingon ni Lord na mamatay ko, mag-antos ko, ana. Kay mo to ang fulfillment, actually, that is the word of the Lord. Actually, nana siya sa Bible, nana siya daan sa mga prophecy sa prophets ba na ang anak sa Ginoo jud mamatay sa kalibutan, nya mabanhaw pag-usab. No, nanadaan sa pulong na nadaan ni Lord na mapahitabo jud siya. Pero sa gibuhat ni Peter, iyang gi-forbid, heaven forbid, ang pulong mismo sa Ginoo. So naipulong sa Ginoo na, sa gibuhat ni Peter, iyang gi-forbid ang pulong sa Ginoo. Kaya, though, I understand ba na, kayo mo tanawon ba, actually, ang heart lang ni Peter, ang emotion ni Peter lang ato ang niandar sa iya, ba kay, ikaw ba naman, kung imong mahibalan na ang imong master, di ba, Jesus Christ, imong mentor, magsusultig ana na, ter, ganang mag-antos baya, jud ko pila ka, niya mamatay ko. Di ba, ikaw na, iyang kanang mentee or ikaw na disciple, makulba-kulbaan jud ka, uy. Uy, pagka na leader, uy, naunsa man ka, uy. Simba ko. Pagka na uy, namamatay ka, uy. Kung kita ako po si Peter ba, makasabot ko na, ba't aning reaction ni Peter? Kaya Mark, ikaw mismo daw, ingnan ka na imong pastor, mamatay. Huy, ayaw mong tayo ng Judah. No? Munang kasabot ko ba, sa human food na pagsabot sa Bible, makana ko na, normal naman ang reaction ni Peter. Na iyang gigamit na dyan ang gahom niya ba, heaven forbid, heaven dahil niya gipa. O ayaw, langit ayaw ni patuman, kaya nago siya gahom. Di ba? Pero anak si Jesus, after ato, get away from me, Satan. Kaloy ni Peter, no? Hingnan pa siyang satanas. Kaya nga naman, kay ang pag-forbid, ang paggamit ni Peter sa gahom manggod, iyang gisukwahi, iyang iyang gisukulan, no? Iyang opposite siya ba? Sa word ni Lord. Kaya ang word ni Lord mismo, Jesus mismo said, everything na ginaingon ni Jesus was the word. Naana si Jesus Christ, kailangan siya mag-suffer, kailangan siya mamatay, and 3 days, He will rise again. That is the word of God. Kaya muna ang purpose daan ni Jesus Christ sa kalibutan, di ba? He came on earth not to be served, but to serve. Kailangan din siya mamatay para sa kaluwasan sa tanan. Mauto ang pulong sa Ginoo jud mismo daan. Unya, ang paggamit ni Peter sa iyang gahom, batok sa pulong sa Ginoo. Dili uyon sa pulong sa Ginoo. Kaya gigamit ni Peter, human point of view. Muto gingon ni Lord sa verse 22 ba, you are just seeing things in the human point of view. Munang abiniyag katong pagpatay kay Jesus Christ, pagpatay jud to. Wala lang siya kasabot ba na mo dito ang pulong sa Ginoo na kailangan mapahitabo para to sa iyaha unta. Natud lang wala kablo si Peter ba na mo to ang word ni Lord, ang iya paggamit sa gahom, sukwahi sa pulong sa Ginoo. Na. So mo nang nagbasa ko ani, ang isa sa gipainuduman sa Ginoo sa kuha is that ang gahom na ihatag sa Ginoo sa tuwa para mapahitabo jud ang gahom, it must coincide with the word of God. But to usahay ba natin mga kinadeclare sa itong kinabuhi ba? Lord, I want this, I declare this, I pray for it. Natin mga prayer usahay ba? Na kamante mo usahay, walay nagkakahitabo. Wala may epekto, Lord, ang prayer. Is it because prayer is ineffective? No. Basi ba? Kanya ang ako nasabutan ba? Basi no, ang pag-ampo nimo, ang paggamit nimo sa pulong sa gahom ba na sa langit, dili uyon sa pulong sa Ginoo. Basi ang ginaampo nimo, dili na siya gikan sa pulong sa Ginoo, imo-imo lang or ato-ato lang. Natin mga pag-ampo usahay ba na mismo ako usahay na kanako nabitaw no tama po no. Natin mga pag-ampo ba na wala siya sa pulong sa Ginoo. Bro, grabe kita, confident kita na ampo pala to kay Lord. Nya wala din na sa pulong sa Ginoo. Confident pa kayo sa ino na Lord, gusto ko ani. Nya wala din na sa pulong sa Ginoo. Mo nang tingala ka na wala nagkakahitabo because the power of God will only happen when it is in accordance with the word of God. Munang kung walay pulong sa Ginoo diha, no na nagpaluyo, ana nagahom, wala dyan na siya epekto. Muna, kanya ako nasabtan, kanya once again, ang reminder sa tuwa ba, if we want to have power, we must have a word from God.
Munang kanang devotion nato, no, dili la jud na siya compliance ay. That is the way for God's power to happen. Kay, bisa pa, usaw ni mo declare, usaw ni mo ampo, hilakan pa ni mga pag-ampo ni mo, pero kung wala jud na siya sa pulong sa Ginoo, di na siya mahitabo. No? Basig maingnan pa ka sa Ginoo na pahawa sa tanas. Ampo ana. Basig pahawa ang basig sa tanas, may tanaw sa Ginoo sa tuwa, no? Baba na. Kaya gusto na jud Lord actually na ato masabtan today, naa siya'y pulong, no, na para sa tuwa ba? Nya, dito mulatay ang gahom sa Ginoo sa pulong niya. Nang ang atong paggamit sa gahom, dili uyon sa pulong sa Ginoo, wala jud gahom diha. Munang only in the power of God and only in the word of God where we will experience the power of God. Muna ang devotion nato, importante jud kayo siya. No? Pero siya agabi devotion na po itong topic ya, gusto makatagahom sa Ginoo. Nga walay lay paagi para makasalita sa gahom sa Ginoo, pulong jud niya kay diha jud mo subay ang pulong ang gahom sa Ginoo sa pulong jud niya. Munang kung wala kay word ni Lord, imo-imo lang ng prayer nimo, matingala ka why natubag. Kaya pala ako nag-try ba na, sa akin ako ginaampo ba kay muna akong gusto may tabo sa akong kinabuhi, Lord. Akong simpleng damgo. No? Imo-imo lang. Walay revelation sa word ni Lord. Manang tingala ko sahay, wala jud siya katubagan. Walay gahom. Walay open heaven nag-back up sa tua. Because the thing that we are asking for is not in accordance with the word of God. Munang, kung kayo mo taga mo na, kung gusto tag naa jud gahom sa atong kinabuhi iba, una tamutuki sa pulong sa Ginoo. You know what? Kung ato na ma-realize actually, unsa ang will ni Lord sa tua, kana mga desire nato, no, mugo na ang will ni Lord. Usahay no kay makulbaan ta mo, maghunahuna, usay magduha-duha ta na mo follow sa will ni Lord ba kay feel nato KJ si Lord. Na ang gusto ni Lord, lahi dyan na sa itong gusto, pero actually dili ba ya? If you will just allow God and you will just follow the will of God, pag abot sa unahan no, ang natuman guno katong gipangandoy gud nimo. Ang paagi lang usay lahi sa paagi nato. Kana siya, that's how God works. Kaya usay mo ang paagi nato, dili jud na ang mudala sa tuwa sa tong pangandoy. Muna usahay, lahi ang paagi ni Lord ba? Ang pangandoy niya, muna pangandoy nato. Pero ang paagi ni Lord lahi. Muna ang paagi ni Lord para ipadayag niya ang iyang paagi sa pulong niya. Muna pag di ta kasabot sa pulong niya, we will always question God. Lord, ngano ani naitabo sa kuha? Ngano ani ako na sinatian? Kalahi ang paagi ni Lord sa pagtuman sa imong gusto. Dili ng imong gusto na may tabo. Nya diya ko usay pero may gina-remind ni Lord ba? Kaya na mabutang ba na Lord? Dapat ani na nahitabo. Dapat ang mahitabo, Lord. Kay muni ang in accordance sa akong will lang dayto, dili dayto will ni Lord. Bato tingala ko na maglahi, majud ang nagakahitabo. Kay lahi day ang paagi ni Lord. Sa pagpahitabo sa imong gusto. Kung open lang taba and we just allow God to do His will, you know what? Kanang mga pangandoy nato, mga desires nato, mugo na actually ang desires po ni Lord for us. Maupod na siya. Pero dili lang ana ang paagi ba para mapahitabo siya. Munang all you have to do is just to trust God sa ligan na gud nato siya na siyang mamuhat para mapahitabo atong ginapangandoy. Dili KJ si Lord na kana ang feel sa uban pag will ni Lord na akong tumanon wala na jud koy say ani. Wala na jud koy akwa ani kay magkay Lord na jud tanan ng matuman. Well tinuod siya pero kung imo tan-awon ang katapusan na natanan ang napahitabo dahil sa imuha no katong imong ginampo pud sa una. Mo dito gyapon pero lahi ang paagi ni Lord. Para mapahitabo to siya. Na dapat kasabot lang ta na kay that's how God works. Amen. Munang kung walay pulong sa Ginoo, walay gahom, dili na to makita ang pagpamuhat ni Lord. Kung pagpamuhat sa tao lang, kita-kita lang, naman tayo maabutan, naman dyan may tabo sa itong kinabuhi, kaya na may epekto atong pagpamuhat. Pero dili ta makasalig na kanang butanga is the thing that we are praying for. Kaya dili tanang tanaw nimo maayo sa imuha, maayo jud na siya sa imuha. Ana ako nasabtan, kana ako na learn pud ba as I continue to serve God. Bitaw no, dili tanang butang natanaw na ko makaayo sa kuha, makaayo jud sa kuha. Ang tanging kabulo jud usay makaayo sa tuwa kinsa ang Ginoo lang jud. Nya makabalo ta ana when we meditate on the word of God. Na dito ang gahom.
Munang, kung gusto taghom sa Ginoo, dapat mo bangga, dapat mo coincide jud siya, no? Dili de bangga ang tama na term. Dapat mo coincide jud siya, no? No? In accordance jud siya sa word ni God. Munang pag walay word ni God, wala po na siya gahom. Munang kung namatay paningkamutan today, if you want powers of heaven, we need the word of God. Amen? Ini mo katapad, basa jud itag Bible ani. Basa jud Bible, amen? Walay laing paagi. Balik-balik jud yung wali di ko, grabe. Balik-balik man ang wali na to, kuya, oy. Yes. Gusto mga tag-home, gusto mga tag-power. Amen? Gusto taana. We need the word of God. Amen? So, katulong do kabutang, ang akong gusto i-share sa inyo kabutaga na, muto siya mga simpleng reminder ni Lord for all of us today ba? Gusto i-remind ni Lord sa tuwa today that we are powerful. Amen? We have the power. Pero nga no, usay din na ito masinatian ng power because there is no personal revelation. There is no word of God. Munang walay latayan sa gahom ni Lord. So this morning, kung namatay ampok ang buntaga, no, before tamang uli, and as we go home today, Lord, I want to have power from you. Para makaangot taghom ka buntaga, ang ating ampok today, simple kayo, duha ka butang lang. Lord, teach me, help me, to receive a personal revelation from you. And number 2, Lord, help me, O God, to love your word, to live my life in accordance to your word. Walay lang paagi, Jud, para makaangkong tagahom. Ana lang, Jung, mauyon ta sa pulong sa Ginoo, ug makasabot ta, and we will experience a personal revelation from God. Kay mo po nang naitabo kay Peter. Amen? Because he know who God is. Nya nabadlong siya gamay, na dapat muuyon siya sa pulong sa Ginoo. Munang sa dihang naabot ang panahon sa Acts, power kay si Peter. Ang home jud sa Ginoong nang muat siyang kinabuhi. Na isa kawalihan niya, libo lagi nangaluwas lagi. Isa kawalihan niya, daghan kaayo mga kinabuhi nang usab. Usa ang nabuhat ni Jesus Christ yang panahon, nabuhat po niya. Nakaayo siyang sakit, nakabuhat siyang milagro, tanang butang, nabuhat niya. Kay tungod na ang langit, na ang gahom sa langit na muat sa yang kinabuhi. Kabulo ko, usang naitabo kay Peter, may tabo po na siya sa tuwa. It will happen to us. Kaya ano pang Bible, we have our God, the God that we're serving today is the same God yesterday, today, and forevermore. Dili jud mausab. Sa mas itong gikanta kaman ba? Dili jud mausab si Lord. Wala ka na usab sukad pa ka ni adto. Unsa si Lord sa una sa panahon sa mga disciples, sa panahon ni Paul, unsa siya ato, He is the same God that we're serving today. Munang mabuhat gyapon, pwede gyapon mahitabo sa tong panahon karon, ang mga nagakahitabo sa una, mahitabo jud gyapon na siya. But all you have to do is to simply discover these two things. A personal revelation, a word of God, loving the word of God. Kana jud, pag nakaana mga butanga, the Lord will give you the keys of the kingdom of heaven. Amen? The keys of the kingdom of heaven is conditional. This is not for everyone. No? Munang naani siya na pulong, kay kanina pulong, dili ni siya, kanina gahom, dili siya, daan na sa tua. Ihatag pa ni sa tua. Munang kung gusto tagahom, judi ka sa Ginoo. Desire for a personal revelation from God. Desire an intimate relationship with God, Jude. And desire to love the Word of God. Walay laing paagi, Jude. Pulong sa Ginoo, relationship with God, that is all kanal jud ang paagi lang jud for us to have and for Jesus to give us the key of the kingdom of heaven. Yung isang klaseng susi ni siya, ana pang Bible, whatever we forbid here on earth is forbidden in heaven. Whatever we permit here on earth is permitted in heaven. Imagine, usa ka powerful ang susi na nasa ato na usa atong dumilian diri, dumilian pud sa langit. So kani mga sakit na ako, kuya, pwede na ako ni dumilian, yes. Kani akong kapobriho niya, pwede na ako dumilian, yes. Nya usa kong i-permit kuya, i-permit sa langit, yes. Gusto kong promotion niya, i-permit na sa langit, yes. Gusto kong new business kuya, i-permit ka na sa langit, yes, because we have the power. Mo na ang power na ihatag sa Ginoo sa tua. We can do anything in Christ. Nothing is impossible. Pero itong baton lang, Jude, personal revelation, word ni God,
kana jud. Kung wala na sa tuwa, layo kayo nang gahuma sa tuwa. Unang sariling paningkamot lang jud ta. Kay wa may liyok sa Ginoo. Pero kung gusto kag naay liyok, gusto tag naay liyok sa Ginoo, desire for the keys of the kingdom of heaven. Amen? Kasi gusto dir ka mutaga na siya susig ikan sa langit, say amen. Kasi gusto ka mutaga, makango siya gahom, say amen. Amen. Say manilog tang tanan ka mutaga, and let us receive this power from the Lord today. Ihatag ni sa Ginoo sa tong tanan. Kutob sa gusto ani, ihatag jud ni sa Ginoo. Amen. So today, let us be the attitude of worship today. Let us try to see God face to face today. Come on, let us close our eyes. Let's be in the attitude of worship today and start desiring and start praying, Lord, I want power from you. I want, Lord, the keys of the kingdom of heaven, Lord. Lord, ikapoy na ko sa akong sitwasyon, Lord, na anilang pirmi. Ikapoy na ko sa akong kaimtang, Lord, na pirmi ko na daog-daog sa mga pagsulay, O God. Lord, today, nasabtan ako that I have the power. Come on, now is the right time for you to receive the power of God. Karon ka, start praying. Lord God, ikapoy na ko sa kahimtan ako today, Lord. I want my situations to change. I want, O God, to be healed. I want, O God, to be delivered, Lord. I want to be free from the things that bind me, O God. Lord, I want total freedom. I want total deliverance, Lord. And today I realize, O God, that I have the power. I have that power, O God, because you will give me the power today. Munang this time, Lord God, among gusto na mo iisa mo kinabuhi da kanimo. Come on, this time, start to say to God, what is your situation right now? Come on, share to God, Lord, this is my situation right now. Lord, I want my situation to change. I want power, oh God. I want brand new things from you. Come on, walay natago sa Ginoo. He knows everything, but He wants to hear it from you. Come on, isulti sa Ginoo karamutaga, Lord, kini ang gusto may tabos ang kinabuhi today. Gusto na ko ni maangko karamutaga, oh God. Tabangi ako, Lord. Tabangi ako, Jesus. Tabangi ako, Lord. We want power from you, oh God. We want power for the power, oh God, that can bind anything here on earth. The power, oh God, that can forbid anything in this earth, oh God. Lord, a power, oh God, that can permit anything in this world. Lord, we want that power, oh God. We want that power, oh God, that we can declare open heavens in our situation, oh God. We can declare blessings, oh God, in our situation. We can declare healing. We can declare deliverance. We can declare freedom. We can declare open